Kung ikaw ay 55 taong gulang pataas, at gabi-gabi kapag humihiga ka na ay giniginaw ka kahit mainit ang kwarto, ang mensaheng ito ay para sa'yo. At bago ang lahat, huminto muna sandali at sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Ang iyong bansa, lungsod o bayan. Pumunta sa comment section ngayon mismo at ilagay ito roon. Ngayon, makinig kang mabuti. Maraming senior ang nakakaramdam ng ginaw sa gabi at binabaliwala lang ito. Sinasabi nila ganito na talaga kapag tumatanda. Ang iba naman, sinisisi ang panahon, ang bentilador o ang aircon. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang ginaw na nararamdaman mo sa gabi ay hindi normal at hindi ito dapat baliwalain? Ginawa ang video na ito lalo na para sa iyo. Dahil ang ginaw na nararanasan mo sa gabi ay maaaring tahimik na babala ng iyong katawan, mga senyales na may kinalaman sa problema sa sirkulasyon ng dugo, kakulangan sa nutrisyon, pagbabago sa hormones, epekto sa nerves, at kahit pagod o strain sa puso. At ang totoo, karamihan sa mga tao ay hindi ito napapansin hanggat hindi pa lumalala ang kondisyon. Kapag pinanood mo ang video na ito hanggang dulo, malinaw mong mauunawaan. Bakit giniginaw ang katawan tuwing gabi lamang, kahit mainit ang paligid? Ano ang tahimik na nagbabago sa loob ng iyong katawan habang tumatanda ka? Bakit hindi sapat ang kumot para maayos ang problema? Ano ang sinasabi ng mga top medical experts at senior health specialists tungkol dito? At ang simple pero makapangyarihang mga hakbang na maaari mong simulan para mas maging mainit, mas mahimbing, at mas ligtas ang iyong tulog. Hindi ito haka-haka. Ito ay batay sa totoong kaalamang medikal na ginagamit ng mga doktor na araw-araw na nag-aalaga ng mga senior. Ngayon, kung mahalaga sa iyo ang kalusugan mo, ang tulog mo, at ang kinabukasan mo, mag-subscribe ka na ngayon sa channel na ito, Gintong Sustansya. Umiiral ang channel na ito para turuan, protektahan, at palakasin ka habang ikaw ay tumatanda. Huwag mong hintayin na pilitin ka ng katawan mo bago ka makinig. May isang napakahalagang tanong ako para sa iyo. Nagigising ka na ba sa kalagitnaan ng gabi na giniginaw, hindi komportable, o balisa, at gumagaan lang ang pakiramdam kapag gumalaw ka o nagdagdag ng damit o kumot? Kung ikaw yon, pumunta sa comment section at i-type ang Laya. Huwag kang manahimik. Ang komento mo ay nakakatulong sa iba na malaman na hindi sila nag-iisa. At pakiintindi ito. Ang ginaw sa gabi ay hindi lang usapin ng ginhawa. Nakakaapekto ito sa lalim ng iyong tulog, lakas ng iyong immune system, bilis ng pagre-recover ng katawan, at kung gaano kabilis tumatanda ang katawan mo. Ang mahinang tulog dahil sa ginaw sa gabi ay dahan-dahang nagpapahina sa katawan, araw-araw, taon-taon. Mahalaga ang video na ito dahil maraming senior ang tahimik na nagtitiis, iniisip na wala nang magagawa. Hindi iyon totoo. Pero kailangan mo munang maunawaan kung bakit ito nangyayari. Kaya manatili ka. Panoorin ang video hanggang sa huli. Bawat bahagi ay konektado sa kasunod, at kapag may nalampasan ka, hindi mo makukuha ang buong larawan. At muli, kung kakapasok mo lang, sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at simulan na nating tuklasin ang tunay na dahilan kung bakit giniginaw ang mga senior sa gabi, kahit mainit ang kwarto. Ngayon, may ilalarawan muna ako at makinig kang mabuti. Humihiga ka na sa kama sa gabi. Mainit ang kwarto. Sarado ang mga bintana. Patay ang bentilador o mahina lang ang ikot. Pero ilang minuto lang, nagsisimula ng ginawin ang iyong mga paa. Malamig ang iyong mga kamay. Hihilahin mo pataas ang kumot. Pero giniginaw ka pa rin. Minsan, mas malamig ang isang paa kaysa sa kabila. Minsan naman, parang galing sa loob ng katawan ang lamig, hindi mula sa hangin. Kung ganito ang gabi mo, pumunta agad sa comment section at i-type ang Laya. Huwag mo nang pag-isipan pa. I-type mo lang ang Maya. Tandaan mo ito, hindi ito guni-guni. Hindi mo ito iniisip lang. At hindi ka nag-iisa. Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa kalusugan ng mga senior, maraming tao na lampas 55 taong gulang ang nagiging mas sensitibo sa lamig, lalo na sa gabi.
Tinatawag ito ng mga doktor na cold intolerance, at mas kapansin-pansin ito kapag nakapahinga ang katawan. Sa araw, palagi kang gumagalaw. Naglalakad ka. Umupo. Tumitindig. Nagsasalita. Ang lahat ng galaw na ito ay tumutulong sa mga kalamnan na lumikha ng init at itulak ang dugo sa buong katawan. Pero sa gabi, kapag nakahiga ka na at hindi gumagalaw, umaasa na lang ang katawan sa mga panloob nitong sistema para mapanatili kang mainit. At para sa maraming senior, hindi na gumagana ang mga sistemang ito tulad ng dati. Hayaan mong linawin ko ito. Ang giniginaw sa gabi ay hindi tanda ng kahinaan. Hindi ito parusa ng pagtanda. Isa itong senyales, isang mensahe mula sa iyong katawan na humihingi ng atensyon. Maraming senior ang binabaliwala ito dahil hindi naman masakit. Walang matinding kirot. Walang malakas na sintomas. Hindi komportable lang. Pero ang mga tahimik na sintomas ang kadalasang pinakamapanganib dahil madali silang ipagwalang bahala. Napansin mo ba na kapag gumalaw ka na, bumaling ka, iniunat ang mga binti, o umupo, bahagyang nawawala ang lamig? Iyan ay dahil ang galaw ay ibinabalik ang daloy ng dugo sa iyong mga kamay at paa. Mahalagang palatandaan yan. Kung naranasan mo ito, mag-comment ka ulit ng Lyra. Ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. May mga senior na makakapal na damit na ang suot sa pagtulog pero giniginaw pa rin. Ang iba naman ay makakapal ang kumot pero nagigising na nanginginig sa lamig. Nangyayari ito dahil ang init sa labas ay hindi kayang ayusin ang problemang nagsisimula sa loob ng katawan. Ayon sa mga doktor na dalubhasa sa pagtanda, ang ganitong pattern, mainit ang kwarto pero giniginaw ang katawan sa gabi, ay isa sa mga pinakamaagang palatandaan na humihina na ang kakayahan ng katawan na kontrolin ang temperatura. Nahihirapan ang katawan na ipamahagi ng maayos ang init, lalo na sa mga dulo tulad ng mga kamay at paa. At narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Sa gabi, natural na binababa ng katawan ang temperatura nito bilang paghahanda sa pagtulog. Normal at malusog ito. Pero sa mga senior, sobra ang pagbaba. Sa halip na banayad na paglamig, nawawala ng sobrang init ang katawan, kaya ikaw ay giniginaw, hindi komportable, at balisa. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang paulit-ulit na nagigising sa gabi. Hirap na muling makatulog. Pagod pa rin pagdating ng umaga. Nakakaranas ng paninigas o bigat ng katawan paggising. Kung pamilyar sa iyo ang alinman dito, huminto sandali at mag-type ng Lyra sa comments. Mahalaga ang boses mo rito. Hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw at nais kong tumatak ito sa isip mo. Kapag giniginaw ang katawan mo sa gabi, hindi lang ito reklamo tungkol sa temperatura. Ito ay reaksyon ng katawan sa mga pagbabago sa daloy ng dugo, galaw ng kalamnan, hormones, at nerve signals. Ang mga pagbabagong ito ay hindi biglaan. Unti-unti silang nabubuo sa loob ng maraming taon. Ang pagbaliwala sa kanila ay hindi nagpapawala sa problema. Kaya mahalaga ang usapang ito. Kaya mahalaga ang video na ito. Dahil kapag naunawaan mo kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan, maaari kang gumawa ng mga hakbang para protektahan ang sarili mo, mas gumanda ang tulog mo, at tumanda ng may lakas, hindi may paghihirap. Kaya manatili ka. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung ano talaga ang nagbabago sa loob ng tumatandang katawan na nagpapalakas sa ginaw sa gabi, at kapag narinig mo ito, marami ng bagay ang magkakaroon ng linaw. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan, dahil dito maraming senior ang sa wakas nakakakuha ng sagot. Sa loob ng iyong utak, mayroong maliit pero napakalakas na sentro ng kontrol na tinatawag na hypothalamus. Hindi mo ito nakikita. Hindi mo nararamdaman ang pagtatrabaho nito. Pero bawat segundo ng buhay mo, ito ang nagdedesisyon kung gaano kainit o kalamig ang dapat maramdaman ng iyong katawan. Kinokontrol nito ang temperatura ng katawan, ang reaksyon ng mga blood vessel, ang pagpapawis, at kung paano pinapalabas o iniipon ang init sa loob ng katawan. Noong mas bata ka pa, mabilis at eksakto ang paggana ng sistemang ito.
Kahit bahagyang bumabalang ang temperatura, agad umaaksyon ang katawan. Nag-adjust ang mga ugat ng dugo, ang mga kalamnan ay gumagawa ng init, at pantay na naipapamahagi ang init sa buong katawan. Pero habang ikaw ay tumatanda, bumabagal ang panloob na thermostat na ito. Hindi ito humihinto sa pagtatrabaho, pero nagiging mas mahina ang pakiramdam nito, at hindi na kasing eksakto tulad ng dati. Sa gabi, natural na binababa ng katawan ang temperatura para mas madali kang makatulog. Normal ito. Kinukumpirma ng mga sleep specialist na mahalaga ang bahagyang pagbaba ng temperatura para sa mahimbing na pahinga. Pero sa mga senior, hindi ang pagbaba ang problema, kundi kung gaano kalaki at kabilis ang ibinababa ng temperatura. Sa halip na dahan-dahang palamigin ang katawan, pinapayagan ng tumatandang thermostat na makatakas ang sobrang init. Ang mga blood vessel sa kamay at paa ay sumisikip imbes na mag-relax. Ang mainit na dugo ay nanatili sa gitna ng katawan, kaya nanginginig sa lamig ang mga dulo. Iyan ang dahilan kung bakit mainit ang dibdib o tiyan mo, pero parang yelo ang mga paa mo. Kung minsan mo nang naitanong kung paano iyon posible, ngayon alam mo na. At may isa pang mahalagang bagay. Kapag sumisikip ang mga blood vessel, mas kaunting oxygen at nutrisyon ang nakararating sa mga tissue. Sa paglipas ng panahon, hindi lang nito pinaparamdam ang lamig, naapektuhan din nito ang paggana ng nerves, kalamnan, at balat. Kung pamilyar sa iyo ang paliwanag na ito, ay type mo ang maya sa comments. May isa pang nangyayari habang tumatanda ang thermostat ng katawan. Bumabagal ang kakayahan ng katawan na makaramdam ng lamig. Ibig sabihin, sa oras na makaramdam ka ng hindi komportable, maaaring mas mababa na ang temperatura ng katawan mo kaysa sa nararapat. Ang pagkaantala ng reaksyon na ito ay nagpapahirap sa katawan na maitama agad ang sarili nito. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit biglaan ang ginaw na nararamdaman ng maraming senior, imbes na dahan-dahan. At ngayon, makinig kang mabuti sa bahaging ito. Sa gabi, kapag ikaw ay nakahiga at hindi gumagalaw, hindi na gumagawa ng init ang mga kalamnan sa pamamagitan ng dalaw. Madaling bumawi ang batang katawan. Pero ang tumatandang katawan ay mas nahihirapan. Kaya ang nangyayari, mabagal na ang thermostat. Tahimik ang mga kalamnan. At nabawasan ang daloy ng dugo. Pinagsama-sama, nagiging sanhi ito ng malalim at hindi komportableng ginaw na nararamdaman mo sa gabi. Ayon sa mga doktor na nag-aalaga ng mga tumatandang pasyente, isa ito sa pinaka-hindi nauunawa ang pagbabago ng pagtanda. Maraming senior ang sinisisi ang panahon o ang temperatura ng kwarto, kahit na sa totoo lang hindi ang paligid ang nagbago, kundi ang tugon ng katawan. At kapag hindi na maayos na makontrol ng katawan ang temperatura, nagiging marupok ang tulog. Paikot-ikot ka sa kama. Madalas kang magising na tensyonado. Pagod ka pa rin paggising kahit matagal kang natulog. Kung ganito ang gabi mo, mag-comment ng maya at ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. May hormonal na aspeto rin ito. Habang tumatanda, bumababa ang ilang hormones na tumutulong sa pagkontrol ng temperatura at metabolismo. Tumataas ang melatonin sa gabi, na tumutulong sa pagtulog pero binababa rin ang temperatura ng katawan. Sa batang katawan, balance ito. Sa tumatandang katawan, nawawala ang balansing iyon. Kaya ang parehong hormone na dapat tumulong sa iyo na magpahinga ay siya ring dahilan kung bakit giniginaw ka. Hindi mo ito kasalanan. Ito ay biyolohiya. At ang dahilan kung bakit pinag-uusapan natin ito ngayon ay simple. Kapag naunawaan mo na nagbago ang panloob na thermostat ng katawan mo, hihinto ka na sa pagsisi sa sarili at magsisimula kang gumawa ng mas matalinong hakbang para protektahan ang iyong kalusugan. Dahil ang ginaw sa gabi ay hindi isang bagay na dapat mo lang tiisin. Isa itong senyales na kailangan ng suporta ng katawan mo, suportang kaya mo talagang ibigay kapag alam mo na kung ano ang gagawin. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking dahilan ng ginaw sa gabi ng mga senior, ang sirkulasyon ng dugo, at ipapaliwanag nito kung bakit ang mga paa at kamay ang pinakanahihirapan.
Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit giniginaw ang mga senior sa gabi, lalo na sa mga kamay at paa, ang sirkulasyon ng dugo. Dito na nag-ugnay-ugnay ang lahat. Ang dugo ay hindi lang para sa oxygen. Ang dugo ang nagdadala ng init sa buong katawan. Kapag maayos ang sirkulasyon, pantay-pantay ang init. Kapag humihina ang sirkulasyon, naiiwan ang init sa gitna ng katawan, at ang mga panlabas na bahagi ay nagsisimulang ginawin. Habang tayo ay tumatanda, natural na nagbabago ang mga blood vessel. Nagiging mas matigas sila. Hindi na kasing lambot at flexible. At sa ilang bahagi, sumisikip. Dahil dito, mas nahihirapan ang dugo na dumaloy ng maayos, lalo na papunta sa mga dulo ng katawan tulad ng mga daliri, paa, talampakan, at ibabang bahagi ng mga binti. Sa gabi, lalo pang lumalala ang problemang ito. Kapag ikaw ay nakahiga na at hindi na gumagalaw, hindi na tumutulong ang mga kalamnan sa pagtulak ng dugo. Sa araw, kahit simpleng paglalakad, pagtayo, o pag-unat ay nakakatulong sa sirkulasyon. Pero sa gabi, umaasa na lang ang katawan halos sa puso at mga ugat ng dugo, at sa mga senior, nasa ilalim na ng matinding trabaho ang sistemang ito. Ito ang dahilan kung bakit maayos ang pakiramdam ng marami sa araw, pero giniginaw sa gabi. Kung napansin mo na unang giniginaw ang iyong mga paa, kahit okay naman ang pakiramdam ng ibang bahagi ng katawan mo, pumunta sa comment section at i-type ang Leah. Ngayon, pakinggan mo itong mahalagang bahagi. Kapag humihina ang sirkulasyon, inuuna ng katawan na protektahan ang mahahalagang organo tulad ng puso at utak. Ito ay likas na mekanismo ng kaligtasan ng katawan. Pero ang kapalit nito ay naiiwan ang mga kamay at paa. Mas kaunti ang dugong dumadaloy sa kanila. Mas mabilis silang giniginaw at mas matagal uminit. Hindi ito basta-basta lang. Pinipili ng katawan ang kaligtasan kaysa sa ginhawa. Ipinaliwanag ng mga doktor mula sa Cleveland Clinic na ang mahinang peripheral circulation ay isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagiging sensitibo sa lamig ng mga senior, lalo na kapag nagpapahinga. At habang tumatagal ito, mas nahihirapan ang katawan na ayusin ang sarili nito. Isa pang palatandaan ng ginaw na may kinalaman sa sirkulasyon ay hindi pantay na lamig. Maaaring mas malamig ang isang paa kaysa sa isa, o isang kamay ang mas giniginaw. Nangyayari ito dahil hindi na pantay ang pamamahagi ng dugo. Kung napansin mo ito, mag-comment ng yes ngayon mismo. Hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw. Ang malamig na kamay at paa sa gabi ay hindi lang nakakainis, may ipinapahiwatig ito. Sinasabi nito na hindi na dumadaloy ang dugo ng kasing husay ng dati. At kapag humihina ang sirkulasyon, naapektuhan din ang ibang sistema ng katawan. Ang mahinang sirkulasyon ay nakakaapekto sa kalusugan ng nerves, pagbawi ng mga kalamnan, kalagayan ng balat, galaw at lambot ng mga kasukasuan. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng pamamanhid, pangingilig, pulikat, at paninigas ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagigising na mabigat, matigas, o hindi komportable ang pakiramdam. Ngayon, makinig kang mabuti rito. May mga senior na sinusubukang ayusin ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng maraming kumot. Pero tandaan, ang kumot ay nagkukulong lang ng init na mayroon ka na. Kung hindi umaabot ang mainit na dugo sa iyong mga paa at kamay, hindi sapat ang kumot. Iyan ang dahilan kung bakit giniginaw ka pa rin kahit makapal ang balot mo. Ang galaw ay nakakatulong sa sirkulasyon. Kaya ang banayad na pag-unat ng mga binti, pag-ikot ng bukong-bukong, o maikling paglakad bago matulog ay maaaring makatulong. Kapag nagsimulang gumalaw ang dugo, sumusunod ang init. Kung napansin mo na nababawasan ang ginaw kapag ginagalaw mo ang mga paa o kinukuskos ang mga ito, ay type ang maya sa comments. Isa pang bagay na nagpapalala ng problema sa sirkulasyon sa gabi ay kakulangan sa tubig o dehydration. Kapag kulang ang fluid sa katawan, lumalapot ang dugo, kaya mas mahirap itong umikot. Maraming senior ang umiiwas uminom ng tubig sa gabi para hindi magising sa pag-ihi, pero hindi nila namamalayan na mas pinapalala nito ang ginaw.
Hindi ito nangangahulugang uminom ng maraming tubig sa gabi, kundi siguraduhing sapat ang hydration sa buong araw. Binibigyang diin ng mga doktor na ang sirkulasyon ay hindi lang isyu ng puso. Ito ay usapin ng buong katawan. At para sa mga senior, ang maayos na sirkulasyon ay isa sa mga susi para hindi ginawin, mas mahimbing ang tulog, at mas mapanatili ang kalusugan. Kaya kung palagi ng bahagi ng gabi mo ang ginaw, huwag mo itong baliwalain. May mahalagang mensahe ang katawan mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa pang tahimik na dahilan kung bakit mas giniginaw ang mga senior sa gabi, ang pagkawala ng muscle at protective body fat. At kung bakit dahil dito ay mas mahirap panatilihin ang init habang tumatagal ang mga taon. Manatili ka sa akin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na ayaw marinig ng maraming senior, pero napakahalagang maunawaan, ang pagkawala ng muscle at protective body fat. Mas malaki ang papel nito sa ginaw sa gabi kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang muscle ay hindi lang para sa lakas. Ang muscle ay isa sa pangunahing pinanggagalingan ng init ng katawan. Sa tuwing kumikilos o kumukontra ang muscle, kahit bahagya lang, gumagawa ito ng init. Ang taba naman sa katawan ay parang insulation. Tinutulungan nitong maipon ang init at maiwasang mabilis itong makatakas. Noong mas bata ka pa, mas marami ang pareho sa katawan mo. Habang lumilipas ang mga taon, natural na nababawasan ang muscle. Tinatawag ito ng mga doktor na sarcopenia. Mabagal itong nangyayari at kadalasan hindi mo agad napapansin. Maaaring pareho pa rin ang itsura mo kapag may suot na damit, pero sa loob, kumonti na ang mga tissue na gumagawa ng init. Kasabay nito, numinipis din ang protective fat sa ilalim ng balat. Ibig sabihin, mas mabilis na nakakalabas ang init, lalo na sa gabi kapag nagpapahinga ang katawan. Kaya ano ang nangyayari? Mas kaunting init ang nagagawa ng katawan. Mas mahina ang kakayahan ng katawan na magpanatili ng init. Mas mabilis lumamig ang katawan kapag tumigil ka sa pagdalaw. Ito ang dahilan kung bakit mas malamig ang pakiramdam sa gabi kaysa sa araw. Kung pumayat ka sa paglipas ng mga taon nang hindi mo sinasadya, o kung pakiramdam mo ay numipis ang iyong mga braso at binti, pumunta sa comment section at i-type ang Leah. Ngayon, pakinggan mo itong mahalagang bahagi. Kahit ang mga senior na hindi naman payat ay maaari pa ring mawalan ng muscle. Ang timbang sa timbangan ay hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Maaaring mapalitan ng taba ang muscle, at ang taba lang ay hindi gumagawa ng init tulad ng muscle. Ito ang dahilan kung bakit may mga senior na giniginaw kahit hindi naman sila mukhang payat o mahina. Ipinaliliwanag ng mga doktor na dalubhasa sa pagtanda na ang pagkawala ng muscle ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit nahihirapang manatiling mainit ang mga nakatatanda kapag nagpapahinga. Sa araw, binabawi ito ng galaw. Sa gabi, lumalabas ang epekto. At maging tapat tayo sandali. Maraming senior ang mas kaunti na ang galaw kaysa dati. Sakit, paninigas ng katawan, takot madapa, o pagkapagod, lahat ito ay nakakabawas sa araw-araw na pagkilos. Mas kaunting galaw, mas kaunting muscle, mas kaunting init. Nagiging tahimik na siklo ito. Kung nakaka-relate ka rito, mag-comment ng Leah. Ngayon, direkta akong magsasalita sa iyo. Ang giniginaw sa gabi ay hindi mo kasalanan. Hindi ito katamaran. Hindi ito kahinaan. Ito ay pisikal na pagbabagong nangyayari kapag nawawala ang natural na heat engines ng katawan. Pero narito ang bahaging dapat magbigay sa iyo ng pag-asa. Ang pagkawala ng muscle ay hindi permanente. Maaari itong pabagalin. Maaari itong bahagyang maibalik. Kahit banayad na ehersisyong pampalakas ay may malaking naitutulong. Sang-ayon ang mga doktor na ang pagpapanatili ng muscle sa pagtanda ay isa sa pinakamabisang paraan para mapabuti ang kontrol sa temperatura ng katawan at kalidad ng tulog. May isa pang bagay na hindi alam ng maraming senior. Ang sobrang kaunting pagkain ay maaaring magpalala ng problema. May mga nakatatanda na kumakain ng kaunti sa gabi para iwasan ang kabag o pagdagdag ng timbang. Pero tandaan, kailangan ng katawan ng enerhiya para gumawa ng init.
Kung kulang ang protina at calories, lalo pang bababa ang produksyon ng init. Iyan ang dahilan kung bakit mas giniginaw ang ilang senior kapag magaang ang hapunan o kapag hindi kumain. Kung naranasan mo ng matulog na gutom at mas ginawin kaysa dati, ay type ang LEA. Ang pagkawala ng muscle at insulation na ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit giniginaw ang mga senior kahit komportable ang pakiramdam ng iba sa parehong kwarto. Hindi nagbago ang silid. Nagbago ang kakayahan ng katawan na panatilihin ang init. At hindi lang ito tungkol sa ginhawa. Ang patuloy na ginaw sa gabi ay maaaring magdulot ng mahinang tulog, mas matinding paninigas ng kalamnan, pananakit ng kasukasuan, at mas mabagal na pag-recover ng katawan. Sa paglipas ng panahon, naapektuhan nito ang mood, enerhiya, at kalayaan sa pagkilos. Mahalagang maunawaan ito dahil kapag alam mo na ang dahilan, maaari kang gumawa ng mga hakbang para protektahan ang sarili mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa pang tahimik na dahilan na taglay ng maraming senior nang hindi nila alam, mababang iron, mababang vitamin E12, at problema sa thyroid, at kung paano lalo nitong pinapalala ang ginaw sa gabi. Manatili ka sa akin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang tahimik, nakatago, at napakakaraniwang problema sa mga senior, kakulangan sa nutrisyon at hormonal imbalance. Dito maraming tao sa wakas na uunawaan kung bakit ang ginaw ay parang galing sa loob at ayaw mawala. Magsimula tayo sa iron. Ang iron ang tumutulong sa dugo na magdala ng oxygen. Ang oxygen ang nagpapanatiling buhay, aktibo, at mainit ang mga tisyo ng katawan. Kapag mababa ang iron, hindi na ihatid ng dugo ang oxygen ng maayos. Kapag kulang ang oxygen, bumabagal ang mga selula, bumababa ang produksyon ng init, at nagsisimulang ginawin ang katawan, lalo na ang mga kamay at paa. Maraming senior ang may mababang iron nang hindi nila alam. Ang mga sintomas ay kadalasang itinuturing na normal lang sa pagtanda. Pagkapagod, panghihina, maputlang balat, hingalin, madaling ginawin. Pero hindi ito normal na pagtanda. Ito ay hirap ng katawan na gumana ng maayos. Kung madalas kang pagod at giniginaw ng sabay, ay type ang via sa comments. Ngayon, pag-usapan natin ang vitamin U12. Ang vitamin U12 ay mahalaga para sa kalusugan ng nerves at sirkulasyon. Tinutulungan nitong makapagpadala ng tamang signal ang nerves at gumana ng maayos ang red blood cells. Kapag kulang ang U12, bumabagal o nagugulo ang nerve signals at humihina ang sirkulasyon. Maaari itong magdulot ng pagiging sensitibo sa lamig, pangingilig o pamamanhid, pakiramdam na parang may gumagapang o nasusunog, malamig na kamay at paa sa gabi. Narito ang problema. Habang tumatanda ang tao, bumababa ang asid na ginagawa ng sikmura. Kapag kaunti ang asid, mas mahina ang pagsipsip ng Ni12 mula sa pagkain. Kahit maayos ang kain mo, maaaring hindi pa rin nasisipsip ng katawan ang kailangan nito. Tinataya ng mga doktor na maraming senior ang may mababang Ni12 nang hindi nila alam. Kung naranasan mo na ang pangingilig, pamamanhid, o kakaibang lamig sa mga kamay o paa, mag-comment ng LEA ngayon mismo. Ngayon, pag-usapan natin ang thyroid at napakahalaga nito. Ang thyroid ay isang maliit na glandula sa leg, pero kinokontrol nito ang metabolismo. Ang metabolismo ang bilis ng paggawa ng enerhiya at init ng katawan. Kapag mahina ang thyroid, bumabagal ang buong sistema. Ang kondisyong ito ay tinatawag na hypothyroidism at madalas itong hindi napapansin sa mga senior. Bakit? Dahil ang mga sintomas ay kahawig ng pagtanda. Madaling ginawin. Pagbabago sa timbang. Pagkapagod. Mabagal na kilos. Panlalamig ng loob o depresyon. Tuyong balat. Pero hindi lang ito pagtanda. Ito ay hormonal imbalance. Ayon sa mga pangunahing medical centers tulad ng Mayo Clinic, ang hypothyroidism ay madalas hindi na-diagnose sa matatanda dahil iniisip ng mga doktor at pasyente na normal lang sa edad ang mga sintomas. Kung palagi kang giniginaw, lalo na sa gabi, ay type ang check sa comments.
Ito ay mahalagang ipatest. Ngayon, pagdugtong-dugtungin natin ang lahat. Mababang iron, kulang ang oxygen at init na naihahatid. Mababang Mi-12 humihina ang nerves at sirkulasyon. Mahinang thyroid, bumabagal ang paggawa ng init ng katawan. Pinagsama-sama, lumilikha ito ng perpektong kondisyon para sa ginaw sa gabi. At narito kung bakit mas malala sa gabi. Sa gabi, natural na bumabagal ang metabolismo. Kung mababa na ito sa umpisa, sobra ang ibinabagsak nito. Hindi na kayang gumawa ng sapat na init ng katawan, kaya giniginaw ka kahit mainit ang kwarto. Ito ang dahilan kung bakit maayos ang pakiramdam ng ilang senior sa araw, pero hirap na hirap sa gabi. Hayaan mong maging malinaw ako. Hindi mo maaayos ang isang bagay na hindi mo sinusuri. Maraming senior ang umaabot ng maraming taon nang hindi sinusuri ang iron, Mi-12 o thyroid. Nagdadagdag sila ng kumot. Nagsusuot ng medyas. Tinatanggap ang hindi komportable. Pero ang tunay na problema ay hindi natatamaan. Kung hindi mo pa nasusuri ang mga ito sa mga nagdaang taon, huwag mo itong baliwalain. Pumunta sa comments at i-type ang check kung sa tingin mo ay para sa iyo ito. Ang pag-unawa nito ay hindi para manakot. Ito ay para bigyan ka ng kapangyarihan. Kapag alam mo na kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan mo, maaari kang kumilos kasama ang iyong doktor at mabawi ang ginhawa at kalusugan mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang bagay na ikinagugulat ng maraming tao, ano ang nangyayari sa blood pressure sa gabi, at kung paano ang pagbabang ito sa gabi ay maaaring magdulot ng ginaw, panghihina, at pagkabalisa sa mga senior. Manatili ka sa akin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nararanasan ng maraming senior pero bihirang iugnay sa ginaw sa gabi, kung ano ang nangyayari sa iyong blood pressure habang ikaw ay natutulog. Mahalaga ito, kaya makinig kang mabuti. Habang natutulog, ang katawan ay dinisenyong magpahinga at mag-recover. Isa sa mga paraan nito ay ang pagbababa ng blood pressure. Tinatawag ito ng mga doktor na nocturnal dipping. Sa mga malulusob na adult, bahagyang bumababa ang blood pressure sa gabi para mabigyan ng pahinga ang puso at mga ugat ng dugo. Pero sa maraming senior, sobra ang ibinababa nito. Kapag masyadong bumabagsak ang blood pressure, hindi na umiikot ng maayos ang dugo, lalo na papunta sa mga kamay, paa, at ibabang bahagi ng mga binti. Kapag kulang ang daloy ng dugo, kulang din ang init na umaabot sa mga bahaging ito. Ang resulta ay malalim at hindi komportableng ginaw na hindi kayang ayusin ng kumot lang. Kung madalas kang giniginaw paglagpas ng hating gabi o sa madaling araw, ay type ang maya sa comments. Narito ang bahaging hindi alam ng karamihan. Ang mababang blood pressure sa gabi ay maaaring magpaginaw sa iyo kahit hindi naman nagbago ang temperatura ng kwarto. Simple lang ang dahilan, hindi na naitutulak ng katawan ang mainit na dugo papunta sa balat gaya ng nararapat. Ito ang dahilan kung bakit may mga senior na nagigising na giniginaw, mahina, o nahihilo, at gumiginhawa lang kapag umupo o gumalaw. Ang galaw ay bahagyang nagpapataas ng blood pressure, pinapabuti ang sirkulasyon, at unti-unting bumabalik ang init. Kung napansin mo na nakakatulong ang pag-upo o paglakad para mawala ang ginaw, mag-comment ng laya ngayon mismo. Nagbabala ang mga doktor na dalubhasa sa kalusugan ng puso na ang sobrang pagbagsak ng blood pressure sa gabi ay hindi lang temperatura ang naapektuhan. Maaari rin nitong bawasan ang daloy ng dugo sa utak at puso na nagpapataas ng panganib ng pagkahilo, pagkadapa, at matinding pagkapagod. At narito ang napakahalagang punto. Maraming senior ang umiinom ng gamot sa blood pressure. Ang mga gamot na ito ay mahalaga at nakapagliligtas ng buhay, pero kapag ininom sa ilang oras ng araw, maaari nitong palalain ang pagbaba ng blood pressure sa gabi. Hindi ibig sabihin nito na mali ang gamot, ang oras at dosage ang mahalaga. Kung umiinom ka ng blood pressure medicine at nakakaramdam ng matinding ginaw sa gabi, ay type ang meds sa comments. Isa pang bagay na nagpapalala ng pagbagsak ng blood pressure sa gabi ay ang dehydration. Kapag kulang ang fluid sa katawan, bumababa ang dami ng dugo, kaya lalo pang bumabagsak ang pressure.
Maraming senior ang umiiwas uminom sa gabi para hindi magising sa pag-ihi, pero hindi nila namamalayan na mas pinapalala nito ang ginaw at mahinang sirkulasyon. Ito ay sensitibong balanse at isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi dapat baliwalain ang ginaw sa gabi. Ngayon, makinig kang mabuti. Ang ginaw na dulot ng mababang blood pressure sa gabi ay kadalasang may kasamang ibang palatandaan. Cold sweats o malamig na pawis. Pagkabalisa o hindi mapakali. Bigla ang paggising. Pakiramdam na mabigat o mahina ang katawan. Ang mga senyal na ito ay hindi aksidente. Ipinapakita nila na nahihirapan ang daloy ng dugo habang nagpapahinga ang katawan. Kung pamilyar sa iyo ang alinman dito, ay type ang maya sa comments. Hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw. Kailangan ng katawan mo ng sapat na blood pressure para mapanatili ang init, maghatid ng oxygen, at suportahan ang mga organo. Kapag masyadong bumaba ang pressure sa gabi, sobra ring bumabagal ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit mas matindi ang ginaw sa gabi kaysa sa araw. Sa araw, ang galaw ang nagpapanatili ng pressure at sirkulasyon. Sa gabi, mas nagiging marupok ang katawan. Sang-ayon ang mga doktor na ang pagsubaybay sa pattern ng blood pressure, hindi lang ang sukat sa araw, ay napakahalaga para sa kalusugan ng mga senior. Ang normal na reading sa araw ay hindi garantiya na ligtas ang antas nito sa gabi. Ang pag-unawang ito ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Dahil kapag alam mo na ang ginaw sa gabi ay maaaring konektado sa pagbabago ng blood pressure, hihinto ka na sa pagsisi sa panahon at magsisimula kang makinig sa sinasabi ng katawan mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas nakakaligtaan ng mga senior, mga gamot na tahimik na nagpapalala ng ginaw sa gabi, kahit iniinom ng eksakto ayon sa reseta. Manatili ka sa akin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nakaapekto sa milyon-milyong senior pero bihirang ipaliwanag ng malinaw, mga gamot na nagpapalala ng ginaw sa gabi. Mahalaga ang bahaging ito, kaya makinig ng mabuti at huwag laktawan. Maraming senior ang umiinom ng araw-araw na gamot. Ang mga gamot na ito ay nireseta para protektahan ang puso, kontrolin ang blood pressure, pamahalaan ang diabetes, tumulong sa pagtulog o bawasan ang anxiety. Kadalasan, kailangan ng mga ito. Nagliligtas ng buhay ang mga ito. Pero may katotohanang bihirang sabihin. May ilang gamot na may side effect na direktang nakaapekto sa kung gaano kakainit o kalamig sa gabi. Magsimula tayo sa mga gamot sa blood pressure. May ilang blood pressure medicines na nagpaparelax ng mga ugat o nagpapabagal ng tibok ng puso. Habang pinoprotektahan nito ang puso, binabawasan din nito ang lakas ng pagtulak ng dugo papunta sa mga kamay at paa, lalo na habang natutulog. Sa gabi, natural na bumababa ang blood pressure. Kapag sinabayan ito ng gamot, lalo pang lumalakas ang pagbabang ito. Ang resulta: mahina ang sirkulasyon sa mga extremities at malalim, matigas na ginaw na hindi kayang ayusin ng kumot lang. Kung umiinom ka ng blood pressure medicine at mas giniginaw ka sa gabi, ay type ang med sa comments. Ngayon, pag-usapan natin ang beta blockers. Ang beta blockers ay karaniwang nirereseta para sa heart conditions, high blood pressure, at anxiety. Isa sa epekto nito ay pagpapabagal ng tibok ng puso. Kapag mabagal ang tibok, hindi kasing lakas ang pagbomba ng dugo, kaya humihina ang daloy papunta sa balat, kamay, at paa. Matagal nang alam ng mga doktor na ang beta blockers ay nakapagdudulot ng malamig na kamay at paa, lalo na sa matatanda. Sa gabi, kapag mahina na talaga ang sirkulasyon, mas ramdam ang epekto nito. Kung napansin mong mas lumamig ang kamay o paa mo mula nang uminom ka ng gamot sa puso, mag-comment ng Leia. Susunod, ang mga sedatives at gamot pampatulog. Ang mga sleep aids, tranquilizers, at ilang anti-anxiety drugs ay nagpaparelax sa nervous system. Nakakatulong ito para makatulog, pero maaari rin itong pahinain ang kakayahan ng katawan na mag-regulate ng temperatura. Maaaring mapurol ang mga signal na nagsasabing nilalamig ka. Nadedelay ang reaksyon ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit may mga senior na biglang nagigising sa gitna ng gabi na giniginaw at disoriented.
Kung umiinom ka ng gamot pampatulog at nakakaramdam ng ginaw o pagkabalisa sa gabi, ay type ang VEA. Ngayon naman, ang mga gamot sa diabetes. May ilang diabetes medications na nakaapekto sa sirkulasyon at nerve function. Sa paglipas ng panahon, ang diabetes mismo ay nakasisira ng mga ugat at nerves, lalo na sa mga paa. Kapag pinagsama ang epekto ng sakit, ng gamot, at ng natural na pagbabago ng sirkulasyon sa gabi, nagiging mas matindi ang pakiramdam ng ginaw. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior na may diabetes ang nakararanas ng malamig, manhid, o parang tinutusok na paa sa gabi. Kung may diabetes ka at nilalamig ang paa mo sa gabi, mag-comment ng laya. Napakahalagang paalala. Hindi ito ibig sabihin na itigil mo ang pag-inom ng gamot. Huwag mong gagawin yon nang hindi kinakausap ang doktor. Ang layunin nito ay hindi takutin ka. Ang layunin ay kamalayan. Sinasabi ng mga doktor na ang side effects ay dapat pinamamahalaan, hindi binabaliwala. Minsan, simpleng adjustments lang ang kailangan. Pagbabago ng oras ng pag-inom ng gamot. Pag-aayos ng dosage. Pagmomonitor ng sintomas sa gabi. Pagsuporta sa sirkulasyon sa natural na paraan. Maraming senior ang nagdurusa ng maraming taon dahil walang nag-explain sa kanila ng koneksyong ito. Kung hindi mo pa kailanman napag-usapan ang ginaw sa gabi sa iyong doktor, ay type ang talk sa comments. May isa pang nakatagong salik. Maraming senior ang umiinom ng mahigit sa isang gamot. Bawat isa ay maaaring bahagyang makaapekto sa sirkulasyon o metabolismo. Pero kapag pinagsama-sama, malaki ang epekto nito sa pagiging sensitibo sa lamig, lalo na sa gabi. Ito ay tinatawag na polypharmacy, at napakakaraniwan nito sa matatanda. Inirerekomenda ng mga doktor ang regular na medication review, lalo na kapag may bagong sintomas na lumilitaw. Ang ginaw sa gabi ay hindi dapat binabaliwala. Isa itong senyal na may reaksyon ang katawan mo sa isang bagay, kadalasan ay kombinasyon ng pagtanda at epekto ng gamot. Ang pag-unawa dito ay makapangyarihan. Dahil kapag alam mong maaaring may kinalaman ang mga gamot, mas tama ang mga tanong na maitatanong mo, mas matalinong desisyon ang magagawa mo, at mas mapoprotektahan mo ang iyong ginhawa at kaligtasan. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag natin kung bakit ang mismong gabi ang nagpapalala sa lahat ng problemang ito, kahit maayos ang pakiramdam mo sa araw, at kapag narinig mo ito, magiging malinaw ang lahat. Manatili ka sa akin. Ngayon, sagutin natin ang isang tanong na tahimik na itinatanong ng maraming senior, bakit mas matindi ang ginaw sa gabi kaysa sa araw? Ang sagot ay nasa kung ano ang natural na ginagawa ng katawan kapag dumidilim na ang paligid. Sa araw, aktibo ang katawan mo. Kumikilos ka, kumakain, nagsasalita, naglalakad. Lahat ng ito ay pinapanatiling mataas ang metabolismo at gumagana ang mga kalamnan. Ang mga kalamnan ay lumilikha ng init. Ang paggalaw ay tumutulak ng dugo sa mga ugat at arterya. Kahit maliliit na kilos ay tumutulong magkalat ng init sa buong katawan. Ngunit sa gabi, nagbabago ang lahat. Kapag humiga ka para matulog, pumapasok ang katawan sa rest mode. Bumabagal ang metabolismo. Bumababa ang galaw ng mga kalamnan. Kumukonti ang nalilikhang init. Normal ito, ganito nag-ipon ng enerhiya ang katawan. Ngunit sa mga senior, ang pagbabagong ito ay pwedeng maging sobra. Habang lumalalim ang gabi, mas maraming melatonin ang inilalabas ng katawan. Ang melatonin ay hormone na tumutulong makatulog at manatiling tulog. Ngunit ang melatonin ay nagpapababa rin ng temperatura ng katawan. Sa mas batang katawan, banayad at kontrolado ang pagbaba. Sa tumatandang katawan, madalas nawawala ang balanse. Ito ang dahilan kung bakit maayos pa ang pakiramdam ng maraming senior sa gabi, pero biglang giniginaw paglagpas ng hating gabi. Kung napansin mo na pinakamalakas ang ginaw sa madaling araw, ay type ang maya sa comments. May isa pang nangyayari sa gabi. Bumabagal ang digestive system. Kung kaunti lang ang kinain mo o nilaktawan ang hapunan, kulang ang fuel ng katawan para gumawa ng init. Ang init ay enerhiya, at ang enerhiya ay galing sa pagkain.
Kapag kulang ang fuel, mas mabilis bumababa ang init ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit mas giniginaw ang ilang senior kapag kaunti ang kinain sa gabi. Kung pamilyar ito sa iyo, mag-comment ng maya. Ngayon, pag-usapan natin ang nervous system. Sa gabi, lumilipat ang nervous system sa relaxation mode. Maganda ito para sa pahinga, pero binabawasan ang pagiging alerto ng katawan sa pagbabago ng temperatura. Ang mga signal na nagsasabing nilalamig ka ay pwedeng maantala. Sa oras na mag-react ang katawan, giniginaw ka na ng husto. Ito ang dahilan kung bakit biglaan at matindi ang pakiramdam ng ginaw. May isa pang mahalagang salik, gravity. Kapag nakahiga ka, nagbabago ang distribusyon ng dugo. Hindi na ito naiipon o maagos tulad kapag nakatayo ka. Sa mga senior na may problema sa sirkulasyon, lalo pang nababawasan ang daloy ng dugo sa mga kamay at paa. Ito ang dahilan kung bakit pinakamalamig ang mga kamay at paa sa gabi. Kung napansin mo na lalo pang lumalamig ang paa mo kapag humiga ka, ay type ang Leia. Pagdugtungin natin ang lahat ng ito. Sa gabi, bumabagal ang metabolismo. Kumukonti ang init mula sa kalamnan. Pinabababa ng melatonin ang temperatura ng katawan. Humihina ang sirkulasyon. Bumabagal ang tugon ng nerves. Kumukonti ang fuel mula sa pagkain. Ang bawat isa ay maaaring kayanin kung mag-isa. Ngunit kapag pinagsama-sama, nabubuo ang perpektong kondisyon para sa matinding ginaw sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit ang komportableng pakiramdam sa araw ay hindi garantiyan ng ginhawa sa gabi. Ipinaliwanag ng mga doktor na dalubhasa sa sleep at aging na ang gabi ay nagpapalabas ng kahinaan ng katawan. Ang mga problemang banayad sa araw ay nagiging mas matindi kapag nagpapahinga. Hindi ito guni-guni. Ito ay pisyolohiya. At may mahalagang bagay kang dapat malaman. Ang mahinang tulog dahil sa ginaw sa gabi ay may pangmatagalang epekto. Sinisira nito ang malalim na yugto ng tulog. Pinapataas ang stress hormones. Pinahihina ang immune system. At sa paglipas ng panahon, pinapabilis nito ang paghina ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit ang ginaw sa gabi ay hindi maliit na problema. Isa itong senyal na hindi tugma ang iyong sleep environment at panloob na sistema ng katawan. Kung naapektuhan ng ginaw sa gabi ang kalidad ng tulog mo, ay type ang VAIA. Ang pag-unawa kung bakit mas lumalala ang lahat sa gabi ay isang turning point. Tinutulungan ka nitong tumigil sa pagsisi sa panahon at magsimulang makipagtulungan sa natural na ritmo ng katawan mo, hindi laban dito. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pangmatagalang epekto ng pagwawalang bahala sa problemang ito, ano ang ginagawa ng paulit-ulit na ginaw sa gabi sa tumatandang katawan, at bakit mas mahalagang tugunan ito ngayon kaysa sa inaakala mo. Manatili ka sa akin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maraming senior ang hindi napapansin. Ano ang ginagawa ng paulit-ulit at matinding ginaw sa gabi sa iyong katawan sa paglipas ng panahon? Hindi lang ito tungkol sa discomfort o abala. Ito ay tungkol sa kalusugan mo, lakas mo, at maging sa iyong habang buhay. At gusto kong makinig ka ng mabuti dahil napakahalaga ng bahaging ito. Kapag paulit-ulit na na-expose ang katawan mo sa ginaw sa gabi, maraming sistema ang nagsisimulang maapektuhan. Ang una at pinakakita agad na epekto ay mahinang tulog. Ang tulog ay hindi lang pahinga. Ito ay pagpapanumbalik ng katawan. Dito naaayos ang mga tissue, napapalakas ang immune system, na itataguyod ang memorya, nababalanse ang hormones, at nare-regulate ang metabolism. Pero kapag ang ginaw ay ginigising ka ng paulit-ulit o pinipigilan kang makatulog ng malalim, lahat ng bahagi ng katawan mo ay nagbabayad ng presyo. Maaaring mapansin mo ang mga sumusunod. Gumigising na matigas at masakit ang katawan. Labis na pagkapagod sa umaga. Brain fog o hirap mag-concentrate. Mas madaling magalit o irritable. Kung pamilyar ito sa iyo, ay type ang maya sa comments. Ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. Sa paglipas ng panahon, ang mga paulit-ulit na paggising sa gabi ay may pangmatagalang epekto. Isa, mahinang immune system.
Ang cold stress sa gabi ay nagtitrigger ng banayad na pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol. Manatili ka sa akin. Ngayon, narating na natin ang pinal na kabanata, dito nagkakaugnay lahat. Natutunan mo na kung bakit nararamdaman ng mga senior ang ginaw sa gabi, bawas na metabolismo, problema sa sirkulasyon, pagkawala ng kalamnan at taba, pagbabago sa hormones, epekto ng gamot, pagbaba ng presyon ng dugo sa gabi, at kakulangan sa nutrients. Natutunan mo rin ang mga praktikal na hakbang para harapin ito. Ngayon, panahon na para bumuo ng kumpletong nightly routine na makakatulong sa iyo na muling maramdaman ang init, kaginhawaan, at malalim na pahinga. 1. Ihanda ang katawan bago matulog. Mga 30 minuto bago humiga. Gumawa ng banayad na stretching o light movement. I-rotate ang bukong-bukong, i-stretch ang mga calves, mag-arm exercises, o maglakad-lakad sa silid. Maaaring mag-massage ng paa ng ilang minuto para mas pasiglahin ang sirkulasyon at init ng mga kamay at paa. 2. Layering ng damit. Magsimula sa breathable pajamas, cotton o bamboo. Magdagdag ng mid-layer kung kailangan. Wool o makakapal na medyas para sa malamig na paa. Maaaring gumamit ng light fleece o kumot sa ibabaw. Layunin nito, trapin ang init ng katawan habang may flexibility kung uminit ang katawan. 3. Hydration at nutrition. Siguraduhin na sapat ang tubig sa buong araw. Iwasan ang sobrang pag-inom bago matulog. Kung madalas kang matulog na walang laman ng tiyan, maliit na mainit na snack ay makakatulong, oatmeal, mainit na gatas, o lean protein portion. 4. Ay optimize ang sleep environment. Panatilihing mainit ang silid pero hindi sobrang init. Iwasan ang drafts o fans na direktang humihip sa iyo. Bahagyang i-elevate ang ulo kung pwede. Gumamit ng hot water bottle o heated pad sa paa kung kailangan. Tandaan, nagsisimula ang init mula sa extremities, malamig na paa, malamig ang buong katawan. 5. Suporta sa katawan internally. Siguraduhing tama ang nutrients, iron, vitamin E12, at thyroid function para sa init at sirkulasyon. Kumonsulta sa doktor tungkol sa testing at supplementation kung kailangan. Regular medication review kung napapansin mong lumalala ang ginaw sa gabi dahil sa gamot, pag-usapan ang timing o alternatibo sa doktor. 6. Muscle at strength support. Gentle resistance exercises sa araw para mapanatili ang muscle mass. Muscle nagpo-produce ng init kahit nakahiga, at pinapabuti rin ang sirkulasyon at metabolismo. Kahit light exercises, bodyweight squats, seated leg raises, arm exercises. 7. Holistic nightly routine. Ito ay hindi isang simpleng trick lang. Kailangan ng kombinasyon. Warm layers. Gentle movement. Tamang nutrisyon at hydration. Suporta sa sirkulasyon. Muscle strengthening exercises. Pagsubaybay sa gamot at nutrients. Pinagsama-sama, nababasag nito ang cycle ng cold sensitivity. 8. Bakit mahalaga ito? Ang ginaw sa gabi ay hindi lang discomfort. Nakakaapekto ito sa kalidad ng tulog, enerhiya, mood, overall health. Sa pamamagitan ng pag-follow sa routine na ito, hindi ka lang mainit, pinoprotektahan mo ang katawan, isip at independence. Kung handa ka ng kumilos, ay type ang via sa comments, ibahagi kung saan ka nanonood, at kumonekta sa iba na may parehong karanasan. Recap. Internal causes, mabagal na metabolismo, sirkulasyon, pagkawala ng muscle fat, hormone shifts, medication effects, nutrient deficiencies. External causes, room temperature at bedding, mahalaga pero ang pinakamalaki ay ang internal systems. Actions, movement, layering, hydration, nutrition, circulation support, muscle exercises. Checkups, nutrients, hormones, medications. Kung magsisimula ka sa routine na ito simula ngayong gabi, mapapansin mo agad ang pagbabago. Mas mainit ang paa at kamay. Mas komportableng tulog. Gising na mas rested, mas energetic, at handa sa araw.
Kung nahanap mong kapaki-pakinabang ang video na ito, mag-thumbs up, i-comment ang via, ibahagi kung saan ka nanonood, at subscribe sa Gintong Sustansya para sa higit pang health tips para sa seniors. Tandaan, nakikipag-usap ang katawan mo sa'yo. Ang ginaw sa gabi ay signal, hindi kahinaan. Kumilos, sundin ang routine, at gawing mainit, comfortable, at restorative ang iyong gabi. Karapat-dapat ka rito.